Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, petsa 27 sa buwan sa Mayo 2026. Sa nga sa kong partner, Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Mag-uban-uban sa taninyo hangtod alas 9 karong buntaga dinhi sa programa ang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Di ta maglangan atong susihon kay nag-uwan kagabi ang latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas ni sa linya Sir Jomer Eclarino. Good morning Sir Jomer. Yes, Attorney John, good morning sa atong tanan ug sa tanan tig paminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area na atong gi-monitor na develop na into bagyo gahapon or tropical depression na igilayon na 1,230 kilometers silangan sa may northeastern Mindanao. So posible kining makasulod sa atong Philippine Area of Responsibility ugma or sa Friday ug na ay domestic name or local name na bagyong Doming. Kini ang iko-apat na bagyo karong tuiga. Sa atong latest na forecast track, wala tayong nakita na landfall scenario or direct effect sa part sa atong nasod. So, mo recurve kini and posibleng mahatak o ma-enhance ang habagat or the southwest monsoon so good sa weekend na magdala ng mga pag-ulan diri sa portion sa atong nasod. Samtang karong adlaw ang atong weather condition sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally for weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan o kini mga localized na mga thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa tamagi issue ng mga thunderstorm advisories. Hinay nga to na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas o nakadagatan, palinawon nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius, natay forecast maximum heat index na moabot sa 40 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Haring adlaw mosalap alas 6:01 sa hapon, dagat muhunas alas 3:06 sa hapon, mutaob sa alas 9:08 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:14 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Dagang salamat Sir Jomer Eclarino sa imong weather update. Good morning ninyo ug happy holiday diha sa inyong buhatan sir. Okay, sa sir, salamat og mag-amping na tanan. Good morning. Mao kadto atong latest weather update mga higala karon arita sa mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sugdan nato sa Sunstar Cebu. The Sunstar Cebu, councilors sound alarm over El Nino preparedness. Sa Super Balita, booking scam sa mga resort nagkadaghan. Sa The Freeman, group blocks new electric vehicle taxis. Sa Banat News, mga patay ni Baligyag Yuta, relocation site nga napalit sa syudad sa Mandaue. Aritas Philippine Daily Inquirer, clash on Senate online voting ends in walkout. Sa The Philippine Star, remote vote sparks walkout by SB 11. Sa Manila Bulletin, Marcos eyes stronger Philippine-Japan cooperation. Ug sa Tempo, no more survivors. Mao kadto mahigala ang mga front pages
nga migawas sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Lukop nasod arita karon sa atong pagbalik atong ipadangat kaninyo ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu maing buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, Department of Health 7 adunay igong supply sa bakuna batok rabies lukop Central Visayas. Taliwala kini sa daghang mga napaakan og iro panahon ning ting-init. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Department of Health 7 nga doon na pa'y igong supply sa bakuna batok rabies lukop Central Visayas alang sa unang unom ka buwan ning tuiga. Sumapa ni Dr. Ronald Jarvic Buscato gikan sa Communicable Diseases Section sa ahensya nga adunay igong budget ang DOH aron makabaton og doses sa anti-rabies vaccines ug maapod gadto sa ubang animal bite centers. Kini aron maatiman ang ubang mga mapaakan og iro ug ubang kahiupan karong nagkakusog ang mga outdoor activities ug nagkadaghan ang mga libod-suroy nga hayop sa gawas. Gikan sa 11,000 ka mga napaakan lukop Central Visayas gikan Enero hangtod Marso ning tuiga, napulang ang rabies-related deaths. Base ka na sa ihap gikan sa DOH-7. Sometimes the bites are not really intentional, not really provoked bites. No, it's just the act of playing. No, sometimes
too much excitement sa pet. So muna'y kasagaran. Dugang pa ni Buscato nga adunay kapasidad ang mga local government units sa pagbaton og kaugalingong anti-rabies vaccine doses aron maatiman ang ubang mga napaakan ngadto sa ilang Animal Bite Center. Anda malusabang DOH7 sa paghatag og igong supply ngadto sa mga local Animal Bite Center depende sa pangayoong doses. Majority sa atong LGUs gyud na sila ilang kaugalingong nga supply. Sometimes mas daghan pa kay sa LGU kaysa sa Department of Health, and so we're very happy ana. Ang tambag sa DOH7 sa ubang mga tao nga magmatngon gihapon sa mga iro og lain-lain kahayupan nga naglaroy-laroy sa gawas. Gimugatan sa ahensya ang kamahinungdanon sa responsibilidad sa pag-atiman sa mga kahayupan aron magpabining luwas ang tanan. Gian Navarro, CCTN News. Samtang pipila ka mga fire hydrant sa syudad sa Mandawi nangaguba, konseho sa syudad gikatakda nga moimbitar sa Metropolitan Cebu Water District aron paghatag og katin-awan niini. Ang kasayuran hiatod ni Mary Rose Sagarino. Gipang-inspeksyon sa sakop sa Bureau of Fire and Protection Mandawi City ang mga fire hydrants sa nagkadaiyang lugar sa syudad. Kabahin kini sa fire hydrant mapping aron mahibaw-an ang kapasidad sa supply sa tubig panahon sa sunog. Adunay moabot sa 35 ka mga hydrants. Napo lang ka fire hydrants ang adunay high pressure nga igo alang sa operasyon sa fire truck. Unsi ang adunay low pressure o grabing hinay ang agas. Samtang 13 ka hydrant ang depektibo ug dili na magamit. Gipasabot ni Fire Chief Inspector Alvin Turion nga importante ang hydrants tungod dinhi magkuha og dugang supply sa tubig ang kabombiruhan kung adunay sunog. How I wish natay enough personnel nga atong assignan per hydrant nga magbantay lang sa wala man. So ang barangay mismo nara makita ra nila Matud ni Turion nga nipahibaw na sila sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD kabahin niini. As of now wala pa gid sila budget intended para ana. That is why siguro kung maka-come up sa ang LGU og kuan kung unsa ilang masabutan kay ilang man kunong i-invite by next session kung unsa ilang masabutan hopefully ma-address na gina siya. Gihangyo usab sa fire marshal ang mga barangay nga motabang sa pagmonitor sa mga hydrant. Hilabi na nga adunay report nga adunay mga tawo nga mokuha og tubig ngadto sa mga hydrants. Samtang gikatakda usab nga imbitaron sa konseho ang representante sa MCWD sa sunod nga sesyon aron hisgutan ang pag-ayo sa mga hydrants ug ang responsibilidad sa pag-supply niini. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, Regional Anti-Cybercrime Unit sa Central Visayas na alarma sa pagsaka sa kaso sa online scamming nga maoy nag-unang reklamo karon sa ilang buhatan sa pagtagad. Kasugaran sa online booking sa mga resort sa Sugbo. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Naalarma karon Regional Anti-Cybercrime Unit kung RACO 7 sa sunod-sunod nga reklamo sa buhatan sa mga lokal nga turista nga nabiktima sa online scamming sa mga Facebook page nga nagpailang nga modawat og booking sa usa ka resort dinhi sa Central Visayas. Si Police Colonel Artemio Ricamo, ang Regional Chief sa RACO 7, mibutyag nga silang datos ang naguna sa mga reklamo nga ila karon nga gihatagan sa pagtagad ang fake booking scam. Kasagaran sa mga biktima dili taga Sugbo nga gustong lang unta nga mobakasyon sa mga resort nga nakabook sa Facebook ug nakabayad na og dakong kantidad. Ang mudo sa mga suspitsado sigon ni Ricamo mao ang paghimo og fake Facebook account nga nakapangalan sa usa ka sikat nga resort ug mutanya kini og online booking. Sa nga nakabook na ang customer, mga inig pasiunang bayad apan sa dihang ka makabayad na, dili na kini makontak pa ug ang maong turista makurat na lang nga inigabot niya sa resort, wala na kini makabuka. Tungod ni miawhag karon ang RACO 7 sa publiko nga magbantay sila nga pag-book online tungod kay daghan karon aga mikatap diha sa social media nga mga scammer. Labing maayo matud ni Ricamo nga susihon pag-ayo kon ang ilahag gi-click nga account sa Facebook legit kini aron dili sila mabiktima. Yes, ang daguna sa atong kuan mga reclass scam atong sigutan ni kami bitaw karon labi na karon summer. Kusog karon ang online scam or booking scam sa mga hotel and resort kay summer man. Loy kay nga to ang mga constituents nga nagpa-book sila online using ng mga fake bitaw nga Facebook page kay gikopyahan nila ang mga Facebook page ng mga Facebook account ng mga resort. O pareha gyud mo sa activity o sa mga video sa mga legitimate resort
ila sa rin kopya. Yan, diposan nila. Giangkon ni Ricabo nga dako nga hagit ang ilang giatubang sa ahensya tungod kay lisod ilhon kung kinsa aga mga nagparayo niini nga matang sa modus. Iyang gipasabot nga daghang proseso ang angayan nga buhaton tungod sa balaod nga angayan nga sundon ug dili pa gyud na masiguro nga madakpan ang mga suspek nga nalambigit sa online scamming. Ang proseso gud sa atong investigation diri, pag once nga maka-receive tag report, investigate. Kaya di man ta pwede mo dito pagpa-disclose sa information ng isa ka account without investigation, without producing a court order. Kaya naaman tayo kita privacy law. So diha kita sangit pero Nagsunod sa labing daghang reklamo nga ilang giatiman mao ang loan scam, investment scam, hijack profile scam, fake receipt scam, package scam ug ang GCash scam. Subay niini mipagawas sa ilang ahensya og mga pahibaw sa social media ug pahimangno og tips aron malikayan nga may biktima sa pangilad gamit ang social media o sa sangayan nga bantayan kun ang gikaistorya ni sa Facebook mga ina sa tanang detalye sa nga pagkatao ug mohanggat na og negosyo tungod kay usa kini kapag pangilad. Giawag usab sa kapulisan ang publiko nga dili mo saling ni bisan kinsa bisan pa man kung kini ka pamilya pa kay mamahimong migamit lang kini sa pangalan sa ang mga mahal si kinabuhi. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, Cebu South Bus Terminal kon CSBT gilantaw nga butangan og mga katulganan o kaliguanan alang sa mga pasahero nga mobiyahe. Samtang ang Economic Enterprise Council nangita karon og mga muabang sulod sa terminal. Ang kasayuran nihatod ni RV Veloso. Gilaraw sa kagamhanan sa probinsya sa Subo nga magbutang og katulganan og kaliguanan sa mga pasahero nga mobiyahe sa terminal sa lalawigan. Samtang nagpadayon pa ang pag-ayo sa Cebu South Bus Terminal kon CSBT, nagsugod na usab ang pagsusi sa Economic Enterprise Council alang sa mamuabang sa mga nabakanteng area sa sulod sa terminal. Gipahibaw ni Ahmed Quizon, ang administrator sa CSBT, nga ang habig nga hawan mahimo pang mapahimutangan sa mga matulgan o makaliguan sa mga pasahero nga magpaabot nga mobiyahe sa terminal. Most likely we have sa segment C, which is of course kanang habig doon sa Imol. It will be very favorable for mga capsule hotels, mga bed spaces dito, alang sa mga out-of-towners na gustong sakay ni kabuntag niya maabtan ng gabi. Sa nasayran gihawanan ang ikaduhang andana sa CSBT habig sa exit point sa terminal tungod sa himuong renovation sa ibabaw nga bahin. Kaniadto nahimo kining baligyaanan sa mga pasalubong ug kan-anan sa mga pasahero. Apan subay sa bag-ong pagduma sa Kapitolyo na balhin na sa ubos ang tanang kan-anan ug pasalubong stores. Una nang gipebaw ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga susihon ang mga paaging makaginansya gihapon ang kagamhanan sa probinsya sa Subo, pinaagi usab sa mga muabang sa edipisyo. Sa pagkakaroon nagpadayon pa usab ang nahabiling asfaltuhonon sa drainage sa maong terminal. Apan gipasalig ni Quizon nga dili kini makadilatar sa operasyon sa sulod sa terminal. RV Veloso, CCTN News. Sa atong katapusang balita, duha ka adlaw nga the Grandmaster Challenge Philippine-Russian Open Chess Tournament gipahigayon dinhi sa Sugbo. Ang top 15 players sa torneo mo'y makaduwa kang Russian chess Grandmaster Ivan Popov karong Mayo 28. Ang kasayuran nihatod ni Randy Gorion. Gatusan ka mga chess enthusiasts gikan sa nagkadiyang bahin sa Sugbo ang nagtapok ni atong Sabado sa pagbukas sa duha ka adlaw nga the Grandmaster Challenge Philippine-Russian Open Chess Tournament sa SM Seaside City, Cebu. Ang torneo kabahin sa ika-50 nga anibersaryo sa diplomatic relations tali sa Pilipinas ug sa Russia sukad kini nagbugko sa tuig 1976. Gipahigayon ang duha ka adlaw nga torneo sa Cube Wing Atrium di nagtigom ang mga wood pusher nga misalmot sa Open Division og 13 under category. Nangu sa organizing team, mao sila si Deputy Chief Arbiter Edward de la Torre, Tournament Director Lorraine Puaw ug Chief Arbiter Felix Puroyapoy. Matud ni Consul Army Garcia nga katuyuan sa kalihukan mao aron mas mapalig-on pa ang panaghigalaay og cultural exchange tali sa duha ka mga nasod pinaagi sa sports diplomacy ug duwa sa chess. Because you know very well that the Russians love chess as well. And since we're celebrating the 50th anniversary of our diplomatic relations with Russia, Philippines and Russia, so we took this opportunity of mounting this competition. Okay. And we are very lucky that when we will be celebrating the Days of Moscow by the end of this month,
wherein the Moscow officials will be coming, and we're very happy and lucky that they were able to bring in a Russian grandmaster to play with our champions. Sa iyang mensahe, gidasig usab ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga manunuwa nga ipadayon ang pagduwa sa chess. Ang kalihukan kabahin sa mas dako nga Days of Moscow celebration nga magdaog cultural, educational ug business activities dinhi sa Sugbo. Unya, sa gisulti na ni Ma'am Army, ni Consul Army, that they will be coming here to Cebu because we will be having a sister city between one of the cities of Russia, of course, and the city of Cebu. And you can expect you guys will be continue to play chess, and hopefully few of you will be going to Russia. Lakip sa nisalmot sa torneo ang unom sa 20 ka mga chess player ni Provincial Board Member Lakambini Riloya nga gikan pa sa barangay Tananyas sa lungsod sa San Fernando sa lalawigan sa Sugbo. Mapasalamaton ang opisyal sa talagsaong kahigayunan tungod kay makatabang kini aron mas mulambo pa ang self-confidence sa mga bata. Lang maka-experience sila o duwa o chess outside municipality San Fernando. So it's an enrichment for them na at least ma-overcome nila ang ilang fear, ang ilang shyness. So at least makadungag din sa ilang capability to be confident sa area ng chess playing games. Gawa sa mga cash prizes alang sa mga mananaog, aduna espesyal nga awards alang sa mga senior citizen, women players ug persons with disabilities o PWDs. Ang top 15 players sa maong torneo mahatagan og talagsaong kahigayunan nga mag-abot kang Russian chess grandmaster Ivan Popov sa 15-board simultaneous exhibition match karong Mayo 28 sa New Star Resort and Casino. Randy Gurion, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipo sa itong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. O kadto mga balita inyo nakita kagahapon sa itong programang Sayre 47. Sa itong pagbalik, mag-isgot-isgot na kitag mga pipila ka mga lokal o nasyonal nga issue. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy.
Cine Cebu. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan iniisip ng mga tao nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Doc? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, ug karon sa ato mga pagisgot-hisgot. Unahon nato ang mga lokal nga isyu mahigala kagahapon, nagpatawag og press con kaning kahugpungan sa mga taxi operators dinhi sa Metro Cebu kay gusto nila ipabuhagay ang ilang mga sentimiento kabahin aning paghatag og prangkisa ngadto na sa mga electric vehicles, operator sa electric vehicles nga usara kuno ka operator gihatagan og 1,000 ka mga prangkisa. Unya kini kunong operator is a Vietnamese nga kumpanya. So ni Alma nagbagutbot ang mga taxi operators dinhi sa Sugbo mga higala kay tungod sa epekto kuno niini sa ilang panginabuhian. Kagahapon ang United Cebu Taxi Operators Association kun UC TOA nagpatawag ni silang press con sa ato ang mga kauban sa buhat mga higala kay ilang giingon nga karon kasamtangan nilang gi-challenge ang legality aning pagsud aning additional nga 1,000 ka mga electric vehicle or EV taxi franchises dinhi sa Metro Cebu.
ilang gipangayuan og prohibition og certiorari ang korte. Unya kini ilang gi file against Land Transportation Franchising and Regulatory Board. In particular mga higala, ang UC TUA nangayo ni sila og temporary restraining order unta og writ of preliminary injunction aron hunungon kuning pag-implementar mga higala sa LTFRB Memorandum Circular number 2026-37 nga mao'y naghatag og prangkisa ngadto na sa 1,000 ka mga EV vehicles or EV taxis nga i-deploy unya dinhi sa Kabisayan. Si Attorney Ray Yalon nga mao'y abogado sa kahugpungan niining mga taxi drivers, taxi operators mga higala, iyang gi-question ang pagka-legal or ang legalidad niining memorandum circular kay matud pa niya mga higala wa man kuno ni nag-agi og public consultation. Wa man kuno sila gipangutana mga higala ang habig aning mga taxi operators o taxi drivers kabahin aning maong memorandum circular. So sa kaso nga gi-file ining kahugpungan sa mga taxi operators mga higala or sa petition nila ilang gipanganlan isip respondent sila si LTFRB Chairman Vigor Mendoza II og mga board members nga silang Isagani Victorio og Attorney Greg Pua Jr., ang officer in charge niini sa Office of the Executive Director nga si Attorney Sherwin Visconde. Matod sa UC TUA mga higala nga dapat ideklarar nga null og void og i-prohibit ang LTFRB nga mo akseptar, mo proseso og mo approve ani mga application under sa mao nga circular. Ang grupo, matod sa grupo mga higala nga ang LTFRB board acted with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction by unilaterally issuing the policy. Unilateral lagi kay wa man kunoy public consultation. Sa ilang petition mga higala, miingon sila nga this is a clear violation kuno sa right to procedural and due process kay wa man gikonsulta, gi-bypass man kuno ang mandatory nga public consultation sa mga stakeholders o ang mga hearing kabahin niini mga transport operators. Nya miingon sad sila nga arbitrary o oppressive kining maong memorandum circular kay matud pa nila gi-disregard niini ang actual market demand o economic viability of Metro Cebu's transport sector. So mao na mga higala nga matod nila nga to prevent what is described as immediate saturation of Metro Cebu transport market, UC TUA urged the court to immediately issue a TRO against the implementation of the circular. So muna mga higala, 1,000 ka mga bag-ong prangkisa sa EV kung electric vehicles kung muari abot na diri sa mga kuan mga higala sa atoa. Pero sa habig sad sa publiko mga higala, I don't think it will matter whether it's a taxi or an EV or electric vehicle kay ang concern raman sad sa publiko mga higala is doon na sila'y kasakyan sa panahon nga kinahanglan silang musakay. So whether that be a taxi, whether that be an electric vehicle, that is already para sa publiko mga higala, that's beside the point. Pero ang punto sa dire sa mga taxi operator sa Metro Cebu mga higala kay nganong padayo all of a sudden gihatagan man og 1,000 ka mga prangkisa without us knowing about it. Nganong wa man migi konsulta about ani. Kay of course masigi napaglantawan sa mga higala sa grupo nilang Attorney Ray Yalon nga posible nga makaapekto kining 1,000 ka mga EV sa panginabuhian sa mga taxi drivers dinhi sa Metro Cebu o sa mga taxi operators of any mga taxi. Pero muna mga higala nga kagahapon nagtan-aw ko sa press con, nagtan-aw ko sa mga comments na asa dito yung mga nag-ingon nga okay ra sila nga ang EV ko no ipadayo ning prangkisa sa EV kay nag-expect man sila being EV it's a little bit it's modern no, so limpyo nya bag-o kaysa kung i-compare nimo aning mga existing taxi units nato nga ang uban bahong sigarilyo, baho nya kagang-kagang ang uban, dili well maintained,
napay driver usahay nga dili man nilingid sa ato ang kaalaman nga ang ubang driver mang kuan pa manigbas pa in the sense nga mo charge og inani ka dagko nga mga plitihan og dili mo gamit og sa ilang metro. I'm not saying that this is true for everyone, but we're just saying we have received reports, heard reports nga dunay mga inana nga klase sa taxi driver. So, ang taxi industry in Metro Cebu, suffice it to say, dili siya perpekto mga higala. There are room for improvement. There is room for improvement. There is room for change for improvement o mga kabag-uhan. So, kung kini pa sudlan diri electric vehicles nga 1,000 ka buok, I don't know, na yung mga nag-ingon nga, well, that's competition. That's healthy competition. Pero even competition, manggod mga higala, anong competition, okay naman na because we are not a dili man ni monopoly atong ekonomiya. So, gi-encourage man nato ang uban nga mga mamuhunan, ang mga kapitalista, nga mamuhunan sila diri og ari sila magnegosyo sa atoa kay aron sa makatabang sa atong ekonomiya. Pero there is such a thing as unfair competition. So in fact natay balaod anang Fair Competition Act nga bisan pa og if ang imong tinguha, ang imong intensyon sa paghimo nimo anang negosyo o paghimo anang mga paghimo nimo anang mga butanga is not to really it's not for competition purposes, but mura siya gi-circumvent nimo ang Fair Competition Act because you engage in unfair competitive practices. But of course, that is something that must be proven in court. Kani man ilahang gipangayo is TRO aron ma-stop lagi ni ang tinguha sa LTFRB nga hatagan og 1,000 ka mga bag-ong prangkisa ang mga electric vehicles. Ya matud pasad nga gikan di ay kuno ni sa Vietnam. Vietnam ang operator mga higala, medyo I don't know kung that is not something new man sad. Nga dunay mga foreign nga mga kuan, foreign nga mga businessmen nga mo engage into kuan diri, mga negosyo dinhi sa atoa, basta lang wa siya naka-violate anang mga constitutional restrictions as to ownership. Kaya naaman na yung mga specific nga percentage no nga pila dapat whether ang kana nga industry should be owned by 60% Filipinos kana nga corporation or whether it should be owned by 100% by a Filipino corporation, etc. etc. So for as long as wala gi-violate ang constitution ug ang balaod when it comes to the kining ownership, capital structure and ownership sa ani nga mga kumpanya, then ani nga mga corporation, then I think that is legal. Pero kani man gud ang ilaha, illegal lagi kuno matud pa ni Attorney Ray Yalon. So ato sang sundan ang development ani mga higala kung asa ni mo sangpot kining pagpangayo nila og TRO dito sa korte. Mulayat ta didto dayon sa mga nahitabo kagahapon mga higala sa Senado sa nagpadayon nga saga diha sa Senado, drama diha sa Senado, matud pas uban drama kuno. So kagahapon do na nasay napuno nga episode mga higala, nag-walk out ang gitawag nga Senate Block 11 or ang United Minority, matud pa ni Senator Risa Ontiveros, gitawag nila yung kaugalingon nga United Minority katong 11 ka mga senador mga higala nga ni walk out. Nganong ni walk out sila kay gusto sa mga mayoriya nga senador nga ila nang butaran kagabi ang kaning proposal nga gi-raise ni Senator Rodante Marcoleta nga i-allow tugtan uyunan kining teleconferencing or kung atong move on o atong binisay or in other words gusto sila nga ipa-join tong mga i-allow ang mga senators nga naa sa laing lugar nga maka-join sa mga proceedings in the Senate through online mode. So panalitan mag-Zoom o panalitan si Senator Bato de la Rosa kung asa siya hatagan siya approval nga sige maka-join siya sa session
Nya bahala na lang og mag-zoom siya. Mao nay proposal sa Senator Rodante Marcoleta mga higala nga misangpot didto sa pag-walk out sa 11 ka mga membro sa minoriya diha sa Senado. So, importante manggod ni mga higala, it's more than holding or allowing online presence manggod. Ang implication manggod ani mga higala kung i-allow ni ang online nga presensya sa usa ka senador, and wag nila gi-specify kung if this is for the benefit of Senator Bato de la Rosa or for anyone, basta kay gusto nila bag-uhon ang Senate rules. Nga okayhan nila nga maka-appeal via teleconferencing, via video streaming, via online platforms ang mga senador nga wa diha. As to sa mga specific details, wa patakahibaw, pero kay basta mao na ilang i-propose mga higala. Importante magud ni kay aron maka-attain og quorum. When we say quorum mga higala, ang quorum is the number of senators nga present in order for the Senate to do business. Pwede man mo absent ang 5, pwede mo absent ang 7, pwede mo absent ang 8, pwede mo absent ang 1. But the Senate can still function as an institution kung naa siya'y quorum. Nya, to do business, ang quorum nga gi-require diha sa Senado mga higala, akong gitan-aw is 13 senator. So, for as long as present ang 13 ka mga senador mga higala, the Senate can do business as an institution. They can pass resolutions and vote on resolutions kinsa whoever are present during that time. Bisag 13 pa sila kabuok. Pwede sila maka-validly transact, pwede sila maka-do business, bisan pag 13 kabuok og ang 12 nang absent. Ang problema karon mga higala kay di ba wala man si Senator Bato de la Rosa. So ang 13, 12 na lang. So unsaon man yung higala? Will they be able to successfully get the numbers considering 13 ka vote ang kinahanglan in order to make this legislation? I mean not legislation, I mean to pass this measure, an amendment to the Senate rules. Ang ako asa ani mga higala is ang giyaw-yaw sa mga minoriya kagabi kay ngano kuno nga wala sila giyatagan, murag abrupt ra bitaw kaayo. Abrupt means paspas mura man og gi-shortcut kay gusto pa unta sila nga debatihan, gusto pa unta sila dapat sila yung mga pangutana, patwa man matubag. Kay naaman dayo emotion nga giingon nga butara na dayon nila ang maong measure. So, kay diskumpyado or disappointed man ang mga minoriya, they opted for a walkout instead. So, moto kagahapon, kagabi mga higala, mga alas 7, nang walkout gikan sa session sa Senado, plenary, ang pipila ka mga senador, ang 11 ka mga senador nga naa sa minoriya. So, but more than those technicalities mga higala, ang dakong pangutana diha is number 1, ang timing. Ang timing sa pag-propose ninyo nga bag-uhon ang Senate rules. Because kaybaw man ta nga right now, our country is at a crossroads. We have a Vice President who is a subject of an impeachment case. Nga karon ang articles of impeachment na ana diha sa inyuhang puder sa Senado, nya in a while, sugdan na ninyo ang impeachment proceeding. Ikaduha, we have a senator who is considered as quote-unquote fugitive from justice, of justice. Kay duna na may nag-atubang man kining ICC warrant. So, ang timing is questionable mga higala. Kung duna mo'y legitimate basis, kung duna mo'y good faith intention nga sa pagpalusot ni ining maong changes, kabag-uhan sa inyong Senate rules diha, nganong karon pa man siya gi-push, nganong karon pa man giduso, nga do natay nag-ung-ung nga articles of impeachment, unya do na say nagtago-tago nga senador. So dili nato kapugnan ang publiko mga higala kung sila mag-ingon or para nila kining inyong pagduso ni ining changes diha sa Senado
is for political purposes. Kay gusto mo nga you can have the required number, maong inyong gusto nga paapilo na lang tong mga absent nga senador, bisan pa og dili sila mo anha sa Senado. But I don't know, mga higala, if that when we voted for these senators, mao ba na atong gi-expect, mga higala, nga when we voted these senators way back 3 years in 2025, last year, or in 2022, kay 6 years man ni ang term sa mga senador, did we think nga okay, butaran ako ni si Senator Dante Marcoleta, butaran ako ni si Senator Loren Legarda, butaran ni nako si Senator Tito Soto, butaran ni nako si Senator Bato de la Rosa, butaran ni nako si Senator Bam Aquino, kay okay ra nako nga ang iyang pag-represent nako in the Senate is for online lang. Murag di man siguro kana ang ato ang perception or kana ato ang intention sa pagbutar or expectation man lang, mahigala, when we voted these people. Kay when we voted them, of course, I think naman ko iniingon nga, okay, we have done this before, but that was during the pandemic. That was during the pandemic nga, and the pandemic is something that is an extraordinary circumstance. Naadyoy murag na ay an impelling force bitaw, mga higala, na ay igo nga kapasikaran or igo nga basis nga nung i-allow nimo ang Zoom, i-allow nimo ang online nga sessions, online nga presensya, because it was pandemic, a COVID pandemic. No? So, pero kani karon dili wa may pandemic. There is no health emergency. What is there? If na, there is an impending impeachment. There is an impending arrest of Senator Bato de la Rosa by the elements of the International Police, Interpol, in coordination with our local authorities, pursuant to an ICC warrant. That's what unsay naa karon. So, I don't know, mga higala, unsay opinion ninyo ani nga unsay ikakomento ninyo ani, basta mao lang to akong gi-float nga idea. Number 1 is timing, considering sa mga issues karon nga giatubang. Unya ang ikaduha sad ang propriety for raising that, makiangayon ba, do na bay igo nga basis in the first place kung ato na siyang i-push gyud. So, mao lang usa nato maisgutan karong buntaga, may gala, kay napupos naman ato ang oras dinhi sa programa. Karon ato sang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, mabasa nato, ang usa ka sambingay may tungod sa usakan dato nga buang-buang. Tungod sa kakug naghimo siyang dakong kamalig, din didto niya gitago ang iya tanang abot ug ang ubang katigayunan. Apan sa Lucas 12:20-21 nag-ingon, apan ang Dios mingon kaniya, oy buang, kini gayong gabi una ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapadag-iya niya ng tanang butang nga imong gitigom sa imong kaugalingon. Dili ato masabtan kung unsa di ay kaminungdanon ang stewardship. Kinanglan nga kita mahimong good stewards sa unsay gihatag sa Ginoo kanato. Dili nato usik-usikan. Samtang sa Mateo 6:24 nagingon usab, walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon. Kay mahitabo gayon ngayang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Ug unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Ang atong pagpaulipon sa salapi mo'y maghatod kanato sa pagpakasala. Kay dinhi musulod man
ang pagkahakog ug pagkaway pagkuntinto. Ug di ka na magsapayan nga mahimong dautan kay mabutaan ka man sa imong tinguha nga makumkum nimo ang imong bahandi. Sa 1 Timoteo 6:10 nang ingon, kay ang pagka mahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Mo kini ang pulong nga naghatag kanatog giya karong adlaw. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Langitong Amahan, salamat sa imong nga gipabuka ang among mga mata, pinagi nining imong pagtulunan. Pasayloa kami sa mga higayon nga nahimo kaming hakog, wa magpaabit sa mga panalangin nga among dadawat gikan kanimo. Tabangi kami nga makalingkawas nining maong kinaiya. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Ang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y hingpit nga nagtapos sa atong tulumanon karong buntaga. Sa di pa ta manamilit, ato sang pasalamatan ang Philippine Airlines. Dagang salamat Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Salamat sab sa atong news manager nga si Cap Dennis Tabar, mga kubana nato sa technical team silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne. Atong mga video editor Sir Ferdy ug Sir Raymond ug dinhi sa studio atong assistant Sir Ferdy, salamat. Dagan sa salamat kaninyo sa pagpakig-uban kanako karong buntaga. Sangan sa kong partner nga si Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita sa sabtan ninyo ugma dinhi sa atong programa Matag Buntag, ang Hello Cebu, Maing Buntag Pinoy.